previous video na to, napag-usapan natin kung paano makakatulong ang walking sa pagpapapayat mo. Kaya ngayon, isi-share ko naman sa iyo ang 5 easy steps kung paano pumayat ng mabilis while walking. So, mag-start na tayo. Now. Hello and welcome. This is Coach Sans at tumutulong ako para ma-enjoy na ang life mo with a happier, healthier, sexier you. Alam mo ba na dapat you should at least aim for 8,400 steps per day? May isang study kasi na nagsasabi na lahat daw ng benefits ng walking, magsa-start mo lang siyang ma-feel once na-reach mo yung 8,400 steps per day. Kaya I highly suggest na i-check mo yung iyong average steps using your step tracker o kaya naman yung watch mo. Once nalaman mo na kung nakakailang steps ka, of course, huwag kang mahiyang dagdagan sis. Slowly mo siyang dagdagan around 500 to 2,000 steps. Depende syempre sa kung nasa ang fitness level ka na ngayon. Ako personally, nag-start ako sa 6,000 steps per day. Ito yung mga times na, alam mo yan, mas marami yung upo-upo, trabaho. Doon ako nag-start until slowly ko siyang dinagdagan hanggang sa ma-reach ko yung 10k steps per day. Bali, parang yun na yung bago ko dapat na mahihit. 10k steps hanggang sa nare-reach ko na yung 10k, sabi ko, pwede na akong dapat mga 11 to 12k steps na ako. Ganun. Pero syempre, hindi rin ako masyadong nagiging hard sa sarili ko. Kapag may days na hindi ko siya na-achieve, okay lang. Kasi babawi na lang ako sa mga susunod na araw. Kasi may mga days na naman talaga na super sipag ko maglakad sis. As in, mula paglakad ko pagkatapos ko ng morning, wuwalk ulit ako niyan, no? Para bumili ng something. Talagang gagawa ko ng excuse para lang makapag-walk ako ng more. Step number 2, kailangan medyo pataas dapat, no? Maghanap ka ng lugar na medyo may pataas, medyo may akyat-akyat. Makakatulong kasi to para din ma-challenge yung ibang muscles natin sa katawan natin, like yung quads natin at saka yung hamstrings natin. Step number 3 is gumawa ka ng mga installment walks. Okay? Installment, bakit? Kasi ang gagawin mo, halimbawa, ako, nag-walk na ako ng morning. Ang susunod ko dapat, every hour, tatayo ako para mag-refill ng tubig ko. So, meron ako yan mga bote dyan na maliliit lang. Tatlo yan sila. So, once maubos ko na sila, bababa na ako. O kaya naman, meron akong something na kailangan ayusin sa warehouse sa baba, bababa ako. O di akyat, baba, baba. I love this step. Number 4 is walk outside. Of course, depende sa weather yan. Ako, personally, kapag hindi maganda yung panahon, hindi ako makalakad the next day, okay lang. Kasi kapag sa labas tayo nag-walk, especially yung madaming puno, makakatulong to para bumaba yung ating stress hormone. Alam naman natin yan, pag mataas si cortisol, hello, belly fat. So, if gusto mo rin na makuha yung maximum benefits ng walking, mas maganda na hindi ka lang sa treadmill nakarely. Pero syempre, kung wala talagang choice, like kapag maulan-ulan, okay na din na sa bahay. Kahit papano, mag-walking ka, mas okay na yon kaysa wala. Kaya kung ikaw naman yung tao na nasa environment ka kung saan may malapit na park, beach, o kaya naman may mga puno-puno, go take advantage of it kasi makakatulong yan sa weight loss goals mo. Next, kung ikaw yung tao na lagi kang nakaupo after meals, it's about time baguhin mo na yan. And yes, kailangan maglakad-lakad ka pagkatapos mong kumain. Hindi kailangan na sobrang haba na lakad. Kahit 5 minutes na walk, okay na yon. Kasi sis, alam mo ba na kapag naglakad ka after your meals, makakatulong to para ma-absorb ni muscles yung extra blood sugar dyan na nasa katawan natin pagkatapos kumain. So, yung katawan natin, hindi na niya kailangan masyadong magkaroon ng masyadong insulin spike na alam naman natin, mag-store na naman yan ng taba, diba? Kasi nagamit na agad ng muscles natin yung sugar. So, hindi rin masyadong magda-drop yung blood sugar natin, kaya hindi ka rin masyadong magki-crave ng matatamis. Kasi alam naman natin, yung mga sugar cravings na yan, talagang hindi yan nakakatulong sa ating weight loss goals. Since bongga yung mga benefits ng walking para sa mga tulad mo na nagpapayat, gumawa rin ako ng video kung saan shinare ko yung mga best food recommendations para sa walking para mas mapibilis ang pagpapapayat mo. Click this video now and I hope makatulong sa iyo. See ya!